Hello po mga Amores! Welcome back to my channel. Gaya nga po ng nabanggit ko po sa mga previous videos po natin na inaalam at in-explore po natin ang mga available services dito sa eGov.ph app at kung paano ito makakatulong sa ating mga government transactions. Ang eGov.ph app ay malaking tulong po sa initial na process dahil dito po tayo nagsiset ng appointment at nagpapasa po ng mga soft copies ng mga requirements para sa review at approval po ng ating mga requests. Pero paalala lang po na kailangan pa rin po nating dalhin at ipakita or ipasa ang hard copies ng mga original at photocopies po ng mga requirements kapag pumunta po tayo sa mismong appointment. Madalas yung mga photocopies lang naman po yung pinapasa at pinapakita lang po natin yung mga original copies po ng requirements. At para naman po sa video natin today, alamin naman natin ang isang government program para sa financial allowance na inilalaan para sa mga qualified beneficiaries, particular sa mga newly hired employees na nangangailangan ng financial assistance bilang panimula po sa kanilang trabaho. Tara, check na po natin. Alamin muna natin ang mga sumusunod na bagay. Nagbibigay ba ang DSWD ng cash assistance bilang allowance para sa bagong hired empleyado? Ang sagot po ay oo. Maaari magbigay ang DSWD ng cash assistance na may kaugnayan sa employment, pero hindi po ito automatic at hindi para sa lahat ng newly hired employees. Nakadepende pa rin po ito sa programa, eligibility at assessment ng DSWD. Paano naman nagbibigay ng tulong ang DSWD kaugnay ng employment? Sa pamamagitan po ng employment assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program or SLP. Ang DSWD ay may Employment Assistance Fund sa ilalim ng SLP. Ano nga ba ang ibinibigay? Isang cash assistance, karaniwang nasa humigit kumulang na 5,000, maaaring magbago depende sa programa. Ibinibigay sa kwalipikadong benepisyaryo na nakakuha na ng trabaho. Para saan naman ang ibinibigay na pera? Ginagamit po ito bilang tulong sa employment requirements at panimulang gastusin tulad ng medical or physical exam fees, NBI or police clearance, pamasahe papasok sa trabaho, pagkain habang nagsisimula pa lang sa trabaho, iba pang kailangan dokumento para makapag-work. Sino naman po ang mga kadalasang qualified? Ang mga kadalasang qualified po ay ang mga 4Ps beneficiaries, mga miyembro ng SLP, mga individual na mahihirap or low income, mga na-hire sa DSWD-led job fairs or job caravans, halimbawa po yung mga hired on the spot. Please note din po na hindi po ito automatic ha. Kailangan pa rin pong ma-validate ito ng DSWD at dumaan po sa assessment ng social worker. Ayan, mag-start na po tayo. Click lang po natin itong eGov.ph na app. And then, mag-login po tayo. Yung sa akin po, naka-enable yung Face ID login, kaya nag-automatic login po. Tapos, ayan, makikita po natin yung mga services sa application po na ito. Pero, para po sa ngayon, ay mag-focus muna tayo sa SLP, Employment and Livelihood Assistance. Try ko na lang rin pong gawan ng video yung iba pa pong mga services na meron po dito sa eGov.ph na application po. Ayan, para po makapunta tayo sa Medical Assistance Request, click po natin itong eGov.ph Servicio Hub. Ayan. Meron po kasi akong sinet na appointment sa PhilHealth naman for the amendment of my records. Kaya nakikita nyo may approved
na appointment po ako dyan. Tapos, scroll up nyo lang po para makita yung mga assistance na available po. Meron po sila for government services. Yan, dito po ako nagpa-appointment nung sa PhilHealth. Ito po. Meron po sila for NBI, Philippine National Police Clearance, PhilHealth, PSA, SSS, and Pag-ibig Fund. Ayan. Gawan na lang din po natin ito ng video next time per service. Then, click nyo lang po yung back. Yan, meron po rin dito for employment and livelihood assistance, funeral assistance, consultation services, social responsibility initiatives. Pero for now, ay focus po muna tayo sa employment and livelihood assistance. Yan, click nyo lang po. Ayan, makikita po natin na under ng Employment and Livelihood Assistance ay yung Department of Labor and Employment Job Assistance, Department of Migrant Workers Livelihood Program, at yung Department of Social Welfare and Development ng SLP. Ito po ang detalye ng serbisyo. Tulong sa pagkakatrabaho, employment assistance, isang grant na ibinibigay sa mga aplikante na may tiyak na trabaho na makakatulong sa 1. Pagproseso ng mga dokumentong kinakailangan sa trabaho. Pangalawa, pagbabayad para sa mga medikal na kagamitan at materyales. 3. Pagbili ng mga pangunahing kasangkapan at materyales para sa trabaho. At 4 ay yung allowance sa pamasahe, pagkain at tirahan hanggang sa unang 15 days ng trabaho. Ang tulong sa pagkakatrabaho ay maibibigay lamang ng isang beses. Ang mga requirements po ay ang guaranteed employment, letter of offer from employer and employment contract, photocopy po ng government IDs, 3 copies po. Then click mag-upload ng mga requirements na button. May button po dito na upload. Yan, click nyo lang po yan. Click nyo po yung photo library or sa Android po, photo library din po ata. Click nyo lang po yung available button po doon para mas-select nyo po yung mga photos ng requirements nyo po. Yan, kunyari, mag-a-attach ako nito. Example lang po yan. Ayan. Up to 10 pictures po ata ang pwedeng i-upload dito or 8. Basta lahat po ng requirements na nakalagay po kanina sa binasa po natin, picturean nyo lang po and then i-attach po dito. Then make sure din po na meron din po kayong hard copies ng mga requirements po na iyon kasi ipipresent nyo rin din po iyon pag punta nyo po sa corresponding government agency po. I-attach po dito yung mga requirements and then kunyari maglalagay po tayo ng message. Schedule. Yan. Click nyo lang po ito. Then, select po kayo kung kailan nyo po planong pumunta doon po. Available na araw nyo po. Kunyari, ito po. Sa 30. Ayan. Tapos, may mga available time po dyan. Pili po kayo kung saan po kayo available. Kunyari, 9 o'clock. Yan, makikita nyo po dyan na may 2 pwesto ang natitira. So, may 2 slots para po na natitira. So, click nyo lang po yung magpatuloy. Pagka-click nyo po nyan, ay magre-reflect na po dito sa eGov.ph app nyo yung approve appointment and then may QR code po yun. Ayan, parang ganito po siya. Yung sa akin, sa PhilHealth. Yan, parang ganito po yung itsura nung approve appointment niyo po.
So, ayun lang po. Sana po ay makatulong po itong video para ma-inform po yung mga eligible po sa service po na ito, sa benefit po na ito, na pwede po nilang ma-start yung process gamit po yung eGovPH app po. Yun lang po. Hanggang sa muli. Paalam. Thank you po.